Senado nag-convene na bilang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, formal nang sinimulan. Mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte handa nang ipresenta ng House Prosecution Team sa Senado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado nang malamang nakalis na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bunoan pinakakasuhan na ng Ombudsman ng kasong plunder at graft. Presyo ng diesel at gasolina muling tataas bukas. Supply ng petrolyo sa bansa hanggang 45 araw na lang ayon sa Department of Energy. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po isabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nakahanda na ang House Prosecutors na ipresenta ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte ngayong formal lang nag-convene ng Senate Impeachment Court. Ayon sa mga mambabatas, ito'y kahit pa biglaan na namang magkaroon ng palit-liderato sa Senado. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We are prepared to make a presentation of the evidence irrespective of the Senate leadership. Kung si Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon ang tatanungin, walang magiging epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sino man ang maging Senate President. Anya, nananatili naman ang komposisyon ng Senado at handa sila sa paggulong ng paglilitis. Nagpulong ang House Prosecution Panel Lunes ng umaga, May 18, kasama ang ilang miyembro ng liderato ng Kamara. Walang partikular na direktiba si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojili III, pero ito ay bilang pagpapakita ng suporta sa House Prosecution Team. So very important po yung papel po talaga ng liderato rin po dahil syempre it is not just the House Justice Committee nor the prosecution panel that is undertaking this proceeding, but it is the House itself, no, that had decided to impeach the Vice President. So rightfully so, na kailangan pong meron pong mga kinatawan din po mula sa liderato po ng Kamara. Napagkasunduan ng House Prosecution Panel na magtungo sa Pasay City malapit sa vicinity ng Senate of the Philippines. Ito ay upang makatakbo agad ang House Prosecutor sa Senado oras na mag-convene ng impeachment court. Layo nitong maipakita ng House Prosecution Team ang paggalang sa proseso ng impeachment. So para sigurado, just for any eventuality, any development, we will of course monitor any development in the Senate. And then kapag may mag-advise sa amin na pwede na kaming pumunta doon as prosecutors, formally appearing as prosecutors, kasi ngayon din po kasi isa-submit o ipa-file ng panel of prosecutors yung formal entry of appearance. Samantala, kinumpirma naman ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co na isa siya sa maging tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Sa bahagi natin, pinag-aralan natin yung articles of impeachment, tuloy-tuloy yung konsultasyon natin sa mga kabataan, ano bang gusto nilang makita, no, sa proseso na ito, paano ba gusto nila yung mga panawagan nila para sa pagpopondo ng serbisyo, mareresolba dito sa nakita nating paglilitis, paano ba hinandle ng OVP, no, and ng Secretary of Department of Education yung confidential and intelligence funds. Bukod sa spokespersons ng House Prosecution Team, magkakaroon din ng impeachment manager ang Kamara. Subalit sa ngayon ay hindi pa ito pinapangalanan ng House of Representatives. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agad nanumpa bilang bagong Senate Secretary si Jose Luis Garcia Montales sa pagbubukas ng sesyon sa Senado.
Kasunod ito ng pagbibitiw ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Si Montales na ang nagsilbing clerk of court nang mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong hapon. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-usisa sa mga miyembro ng gabinete kung papaano nakaalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado. Samantala, ayon sa palasyo, nakadepende ang desisyon ng Pangulo sa ilalabas na ruling ng Korte Suprema kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa senador. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring gulo sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isa sa ikinadismaya ng Pangulo ay ang paggalis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa gusali ng Senado sa gitna ng protective custody na ibinigay sa kanya. Paliwanag ni Yusek Castro, maituturing na pagtakas ang ginawa ng senador mula sa pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Ayon sa palasyo, nakadepende ngayon ang desisyon ni Pangulong Marcos sa ilalabas na ruling ng Korte Suprema sa petisyon na inihain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa arrest warrant ng ICC. Nagsalita na po ang DOJ na sa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. Tungkol naman sa nangyaring shooting incident sa Senado noong nakaraang linggo, ayon sa Malacanang, hindi naman ito maituturing na pag-atake. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Sa huli, binigyan diin ng palasyo na dapat pa ring managot ang mga personalidad na lumabag sa batas. Kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayong mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng isang resolusyon ng mga kabayan lawmakers sa mababang kapulungan ng Kongreso upang hikayatin si Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa International Criminal Court o ICC. Naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC si Senator de la Rosa, bunsod ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon sa Makabayan Bloc, dapat managot ang mga senador na nagkanlong kay Senator de la Rosa. Nakapaloob din sa resolusyon ng panawagan sa Kamara na suportahan ang isinasagawang investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Senator Bato, sumuko ka na sa ngalan ng hustisya. Isa kang berdugo, dapat kang managot. Samahan mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Hindi rin maaari na yung institusyon mismo ng Senado ay kakandong sa kanya. Kaya dapat din managot yung mga senador na umakto na parang barkada sila na pinrotektahan ang isang nagkasala sa halip na i-turn over based on a valid international warrant.
Nasampahan na ng kaso ang driver ng National Bureau of Investigation na naaresto sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Nagpositibo rin ang naturang driver sa paraffin test na isinagawa ng Philippine National Police. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As of now po, nasa kustudiya pa rin po ito ng Pasay City Police Station. Na-inquest na po itong alleged driver na ito last week. Hindi na nakaligtas sa patong-patong na kaso ang driver ng National Bureau of Investigation o NBI na nahuli kasabay ng nangyaring gulo sa Senado noong May 13. Ayon kay Southern Police District spokesperson, Police Lieutenant Margaret Panaga, bagamat walang nakuhang baril sa driver, na-recover naman sa kanya ang 30 bala ng 5.56 caliber o M16 rifle, bukod pa sa 15 piraso ng bala ng 9mm pistol. Ang naisampa po sa kanya is RA 10591, alarm and scandal, tumults and heard disturbances of public order, resistance and disobedience to a person in authority or his agent, disturbance of proceedings, trespass to property, and violation of Senate security and direct assault po. Kinumpirma din ng opisyal na nagpositibo ang driver sa isinagawang paraffin test. Base po sa resulta po ng SOCO, nag-positive po ito sa nitrates po, gunpowder nitrates po. Yun po ma'am ay chinecheck po, sa paraffin test po, chinecheck po kung may presence po ng mga nitrate particles po na karaniwang associated po sa gunpowder. Subalit, inaalam pa kung talagang nagpaputok ito ng baril, gayong walang nakuhang armas sa driver. Sa ngayon po ma'am, hindi pa po tayo makakapagbigay ng conclusive details po dahil ongoing pa po yung sinasagawang investigation po. Wala pang pahayag ang NBI sa pagsasampa ng kaso at pagpupositibo nito sa gunpowder. Una nang sinabi ng NBI na hindi nila tauhan ang naturang individual kundi isang volunteer lamang sa ahensya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaaksyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy ang naranasang rotational brownout sa maraming lugar sa bansa. Kabilang na ang National Capital Region at mga kalapit na probinsya. Sa pahayag ng DOE na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan na nito ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin agad ang mga pumalyang transmission lines. Pinagsusumite rin ng NGCP na full technical at incident report sa insidente. The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas-Ilijan 500 kV and Dasmariñas-Ilijan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim na Department of Budget and Management o DBM kapalit ni outgoing Secretary Rolando Toledo. Ang incoming secretary ay professor na University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance at dati na rin naging undersecretary ng Budget Department. Nakatakdang manumpa sa kanyang tungkulin si De Leon sa Malacanang bukas. A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP and CPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in urban and Regional Planning and Public Safety Administration with academic honors. Itatalaga naman si outgoing Secretary Toledo sa Board of Trustees ng Government Service Insurance System o GSIS. Nirerespeto naman ng kalihim ang naging desisyon na ito ng Pangulo.
Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Kawayan Negros Occidental na lihitimo ang operasyon ng militar kaugnay ng nangyaring sagupaan kamakailan sa pagitan ng mga armadong individual at mga tropa ng pamahalaan. 5 hinihinalang mga rebelde ang nasawi sa magkakasunod na engkwentro sa nasabing bayan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ang aton Philippine Army wala man nagapabaya. They are doing their jobs, no? Kag ang amon nga effort collectively of Danay gabuligay kami kag ga-update both sides ang LGU kag ang Philippine Army para ma-suppress ini nga mga grupo. 5 hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi habang 8 matataas na kalibre ng baril ang nasamsam sa magkakasunod na engkwentro sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Kabilang sa mga nasawi si Rolando Dantes alias Anyo, commanding officer ng Southwest Front sa Negros. Nangyari ang mga sagupaan sa mga liblib na bahagi ng Barangay Abaca at Barangay Poblasyon noong Sabado, May 16. Ayon kay Kawayan Mayor John Ray Tabuhara, resulta ng pinagsamang operasyon ng 15th Infantry Battalion, lokal na pamahalaan at mga residente ang naging engkwentro laban sa umano'y miyembro ng CPP-NPA. Iginiit ng alkalde na lihitimo ang operasyon at bahagi ito ng patuloy na pagsisikap upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang bayan. Nananawagan din si Tabuhara sa mga natitirang miyembro ng armadong grupo na sumuko na lamang at samantalahin ang mga programang inihanda ng pamahalaan para sa kanilang reintegration sa lipunan. Kaugnay nito, pinaghahandaan na rin ng Kawayan LGU ang pagdedeklara sa CPP-NPA bilang persona non grata sa bayan, katulad ng ginawa ng ilang iba pang lokal na pamahalaan na nagpapakita ng matibay na paninindigan laban sa insurgency at karahasan. Of course, as mayor, ginakondem ko ang nagkalatabo subong nga sa sitwasyon nga ini kadamo sang kabuhi nga na dula tungod sang pag-intra na dira sina nga sulod sa rebelde. So ako gambal ko sa inyo, nag-apilar ko sa inyo, magbuligay kita kag kung pwede hindi na ta mag-intra pa kag magdugang sang isa pagidluwat ka kabuhi nga madula. Ikinasa ng militar ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual na sinasabing mga NPA. This reflects yung dwindling support ng locals dito sa armadong pakikibaka. At walang civilian na nadamay dito. Malayo ito sa nakita niyo naman, malayo ito sa kabayan. Agad din namang nagsagawa ang 3rd Infantry Division sa pamamagitan ng 15th Infantry Battalion ng stress debriefing at awareness campaign sa Barangay Manuling, Kawayan kahapon matapos ang isinagawang operasyon. Ayon kay Brigadier General Humawan, malaki ang naitulong ng mga residente na nagbigay ng impormasyon na naging daan upang matunton ng mga otoridad ang mga armadong miyembro sa lugar. Layunin ng patuloy na operasyon na hikayatin ang mga natitirang armadong elemento na isuko ang kanilang mga armas at magbalik loob sa pamahalaan para sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Negros Island. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa na namang barko ng China ang namataan malapit sa Pag-asa Cay sa West Philippine Sea. Ang barko ay natukoy na isang oceanographic research vessel na Xiangyang-hong 33, kasamang ilang barko ng China at Chinese Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang pagkilos ng nasabing barko sa loob ng Philippine Maritime Jurisdiction ay malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa. Mahigpit ang pagbabantay ngayon ng mga otoridad kaugnay ng madala sa pagpasok ng Chinese vessels sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala pang indikasyon na nawala na ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng usapin na posibleng alisin ito sa pwesto.
Una nang lumutang ang impormasyon na papalitan si Rimulya ni dating Senador Antonio Trillanes IV o dating DILG Secretary Benhur Abalos. Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing nung Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Rimulya. Ma'am, last for my... Sa ngayon. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marby Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tina nauubusan na ng pasensya si United States President Donald Trump. Sa kanyang huling post sa social media, nagbabala ito sa Iran na nauubos na ang oras kaya kailangan na nitong maglabas ng desisyon. Ito ang balita ni James Bontuyan. Pupulungin ni United States President Donald Trump ang kanyang National Security Team upang pag-usapan ang susunod na hakbang patungkol sa Iran. Ayon sa ilang US officials, magaganap ang pagpupulong sa Martes, May 19 oras sa Amerika. Ang ulat ay matapos maglabas ng panibagong ultimatum si Trump sa Iran na sinasabing tumatakbo ang oras at kailangan ng magdesisyon ng patungkol sa kasunduan. Kasunod ang paghiwatig ng muli na namang pagsiklab ng gyera o wala nang matitira sa mga ito. Bago ito, nagkaroon ng pag-uusap si Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ayon sa ulat ng Israel media. Bagamat walang lumabas na detalye sa pag-uusap, walang malaking issue na kinakaharap ang dalawa ngayon kundi ang Iran. Matapos ang pag-uusap sa telepono, agad umanong nagpatawag ng security meeting ang Israeli leader. Bukod dito, pinaniniwalaan rin na may impluwensya sa desisyon ni Trump na pulungin ang National Security Team ng US sa mga sinabi ni Chinese President Xi Jinping. Magugunita na ayon sa US leader, mariing nagpahayag ng pagsang-ayon si President Xi na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon and he wants them to open up the strait. Ayon naman sa Iranian media, bigo na namang magbigay ang US ng pagsang-ayon sa kanilang proposal at dahil wala pa rin silang napagkasunduan, tiyak na mabubuhay na muli ang tensyon. Sa kanyang pahayag kamakailan sa BRICS conference sa India, nanindigan si Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na nawagan ito ng suporta sa mga bansa sa Europa laban sa panggigipit ng US. Our brave soldiers have given their lives to resist Western hegemony and the sense of impunity that the US believes it is entitled to. While Iran is grateful for the support and solidarity it has received from BRICS countries, it is imperative that we jointly step up our work towards ending this sense of entitlement, which has no place in today's world. Aniya, hindi na iba sa lahat ang pambubuli ng Amerika dahil lahat sila ay nakaranas nito. Panahon na aniya ng sama-samang pagkilos upang pigilan ang ganitong gawain ng US. Our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Sa huli, bagamat sinabi ng Iranian leader na handa silang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang kalayaan at teritoryo sa pamamagitan ng puwersa, naniniwala pa rin ito na hindi militar ang solusyon sa pagresolba ng hindi pagkakaunawaan, kundi diplomasya. Ayon sa opisyal, wala pa rin silang tiwala sa Amerika. Ngunit ang Amerika ay makatitiyak sa kanilang salita na ang layon nila ay kapayapaan kung ang uranium deposit ang pag-uusapan. We are interested in negotiation, but only if the other side is serious and is in line of real negotiations. We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle
in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. Nauna nang ipinahayag kamakailan ni Trump na naka-life support na lang ang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Pahiwatig na anumang oras ay posible na itong maputol. I would say the ceasefire is on massive life support. Batay sa intelligence report, naghahanda na rin ang Iran sa posibleng pagsiklab muli ng giyera. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sunod-sunod na drones at missiles ang pinakawalan ng Ukraine sa Russia. Pinakasentro ng target ang Moscow kung saan naroon ang pinakamalakas na puwersa ng Russian state. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nais nilang ipaabot sa Russia na kailangan nilang itigil ang pag-atake sa kanila dahil hindi rin naman sila susuko sa mga ito. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по московському регіону. Naglunsad ng pinakamalaking pag-atake ang Ukraine sa Russia nitong linggo, May 17 oras sa Ukraine. Mahigit 500 drones ang pinakawalan ng Ukraine sa iba't ibang lugar sa 14 na rehiyon sa Crimea at maging sa karagatan. Ayon mismo kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, ang nasabing pag-atake ay ganti ng Ukraine sa naunang mga pambobomba ng Russia sa kanilang mga syudad. Bukod dito, inamin mismo ng Russia na isang convoy ng United Nations humanitarian team sa syudad ng Kherson ang nakuhanan ng kanilang drone na tinamaan. Bunsod nito, maraming planta ng langis sa retaliation ng Ukraine ang napinsala gaya sa Moscow Ring Oil Product Pipeline at maraming sibilyan ang nadamay sa pinakahuling atake ng Ukraine, partikular sa masiselang infrastruktura gaya ng Sheremetyevo Airport. Ayon kay Zelensky, nais lamang nilang iparating sa Russia na dapat ay tapusin na ang giyera. Війна цілком передбачувано повертається в родную гавань. Важливо, що ми даємо такий сигнал. Bradley Rabuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dalawang EA-18 Growler jets ng United States Navy ang nagkabanggaan sa himpapawid habang nasa gitna ng Gunfighter Skies Air Show sa Idaho, USA. Nakita ang 4 na piloto ng mga eroplano na nakapag-eject bago tuluyang sumabog ang mga eroplano. Agad isinailalim sa lockdown ang lugar habang inaalam pa ang sanhi ng insidente. Ligtas naman ang 4 na piloto. Inilunsad ng bansang China ang pinakamalaking offshore solar farm sa buong mundo. Ang nasabing pasilidad ay binubuo ng 2.3 million solar panels. Matatagpuan ang nasabing solar farm 5 milya mula sa baybayin ng Shandong Province. Kaya nitong makapagbigay ng supply ng kuryente sa tinatayang 2.67 million na mamamayan ng China. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Formal nang nagbukas ang impeachment court ng Senado ngayong hapon. Present halos lahat ng senador maliban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang balita ni Jed Resina mula sa Senado, live. Jed, ano ang mga natalakay sa unang araw ng pagko-convene ng impeachment court? Bernard, sa pagko-convene kanina ng Senate as an impeachment court, kabilang sa mga natalakay ay yung pagpapadala ng summons kay Vice President Sara Duterte o para sagutin niya o bigyan niyang tugon yung articles of impeachment laban sa kanya.
Opisyal nang nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court na lilitis sa mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong hapon. Bandang alas 3:18 o 3:18 PM ng formal na nai-refer ng Senado ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa Senate Committee on Rules. Pagdating ng alas 3:27 o 3:27 PM, naghain ng motion si Senator Joel Villanueva na ilipat ang articles of impeachment sa impeachment court. At dahil walang naghain ng pagtutol o objection sa nasabing motion, ay agad itong naaprubahan at pansamantalang sinuspindi ang regular na sesyon ng Senado upang maorganisa o makonvince sila bilang isang impeachment court. Nang itigil ang regular na sesyon ng Senado kaninang alas 3:28 o 3:28 PM, ay isa-isa nang nagsuot ng kanilang mga opisyal na robes ang mga senador na gaganap naman ngayon bilang senator judges. Eksaktong alas 3:45 o 3:45 PM ng opisyal na buksan ang paglilitis. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. Sa kabuuang bilang ng mga miyembro ng Senado, 23 senador ang dumalo at sumumpa, maliban na labang kay Senator Ronald Bato de la Rosa na itinilagang absent. Pinangunahan ni Senator Judge Camille Villar ang pagpapanumpa kay Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Matapos nito, si Senator Cayetano naman ang nanguna sa oath-taking ng iba pang senator judges. Sa pagbubukas ng impeachment court, agad na nagpalabas ng kautusan ang pamunuan para sa kampo ni Vice President Sara Duterte maging sa prosecution panel. The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant-at-Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. Nilinaw rin ng korte na ang mga partido ay maaaring maghain ng kanilang mga mosyon at iba pang pleadings ng personal o kaya naman ay sa pamamagitan ng electronic mail. Nagkaroon naman ng kaunting paglilinaw si Senator Judge Vicente Tito Soto III hinggil sa itinakdang palugit. Kinumpirma ni Presiding Officer Cayetano na calendar days at hindi working days ang bibilangin para sa 10 araw na ibinigay sa kampo ni VP Duterte upang sumagot, pati ang 5 araw na palugit para sa tugon ng prosecution panel. Matapos maayos ang mga unang patakaran ng korte, muling sinuspindi ang paglilitis bandang alas 3:54 o 3:54 PM upang magbalik ang Senado sa kanilang regular na sesyon. Bernard, bilang paglilinaw, yung sinasabing 10 araw na ibinibigay dito sa kampo or kay Vice President Sara Duterte ay yung sasagutin niya yung mga reklamo laban sa kanya o yung articles of impeachment laban sa kanya. Then pagkatapos nun ay mayroon namang 5 araw yung House Prosecution Panel para makapagsumite naman ng kanilang reply rito. So yung araw na palugit, nilinaw kanina ni Presiding Officer Senate President Alan Peter Cayetano na calendar days ito, meaning Monday to Sunday o kasama din sa ibibilang ng araw yung holiday kung mayroon mang tatamaan. At pagkatapos nitong summons and yung reply mula sa prosecution panel ay muling ipapatawag o padadalhan ng summons yung different parties para naman to appear doon sa mismong trial. And then after nun
magka-calendar ulit o magsischedule itong impeachment court para naman doon sa mismong trial proper. So after mag-adjourn kanina ng sesyon ng Senado, nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa agad magsisimula yung impeachment trial dahil mayroon pang ilang weeks, dahil mayroon pang 10 days para dun sa summons si VP Duterte, then another 5 days para sa prosecution panel. So maaari or may possibility na yung mismong trial proper ay maitaon doon sa session break. Pero dahil nilinaw na nila noong mga nakaraan na iba yung Senate as a body and Senate as an impeachment court, so hindi affected yung trial o yung proceedings kahit mag-session break o mag-break yung session. So, sabi ni Senator Cayetano kanina, maaari o posibleng tuloy-tuloy or araw-araw yung magiging proceedings o trial dito sa impeachment, pero tuloy pa rin aniya yung committee hearings dito sa Senado. At para naman doon sa side ng defense team ni Vice President Sara Duterte, anila, batid nila na nag-convene na yung Senado bilang impeachment court at anytime matatanggap na nila o magpapalabas na ng summons o sabina itong impeachment court. At sinabi naman nila na susunod sila at maghahain sila ng mga kaukulang tugon alinsunod sa Constitution at sa mga umiiral na alituntunin at rules. Pero sa mga oras na ito, umiwas muna sila na magbigay ng pahayag bilang paggalang dito sa proseso ng impeachment. So ayan muna ang update sa Senado. Balik sa inyo, Bernard. Jed, yun nga sana tatanong ko sa iyo yung schedule ng impeachment trial. Kung masasabay na may sesyon, paano ang gagawin? Mauna ba ang sesyon ng Senado tapos impeachment o maunang impeachment, then susunod yung kanilang regular session kung magkakasabay yung dalawa? Dahil sabi mo nga medyo tatagal ito at magiging araw-araw ba siya? Bernard, kaugnay ng schedule, wala pang final na sinasabi yung Senate as an impeachment court kaugnay kung kailan may schedule itong trials. Pero doon sa mga naunang mga panayam natin sa mga senador, merong mga possibilities na pwede na magkakaroon sila ng regular session tuwing umaga, and then pagdating ng hapon yung impeachment trial, and other suggestions naman is MWF yung trial, and then Tuesday and Thursday yung kanilang session. Pero yun yung nilinaw ng mga senador na sa kabila ng mayroong impeachment trial na gaganapin dito sa Senado, hindi pwedeng matigil yung kanilang legislative work or yung trabaho nila bilang mga senador o yung mga committee hearings din nila. So may iba't ibang possibilities tayong aabangan doon sa schedule netong trial. So yun nga, pwedeng araw-araw yung trial kung sakaling maitaon na session break, or kung maitataon naman na magkasabay, ayun nga, pwedeng umaga yung session or hapon yung trial or vice versa. Depende ito, Bernard, sa mapagdedesisyonan o final decision ng mga senador or ng impeachment court. Jed, nung nakaraang hindi pa nagpapalitan ng liderato ng Senado, na brought out yung idea na magkaroon ng impeachment manager. Dito sa nagpalit dahil ng liderato, ito ba itutuloy pa yung plano na paglalagay ng impeachment manager? Bernard, wala pa tayong impormasyon o hindi pa natatanong sa mga senador kung matutuloy yung pagkakaroon ng impeachment manager. Pero noong mga nakaraan o magugunitang na interview ng media, si Senator Francis Kiko Pangilinan na siyang tinitingnan nila na magiging impeachment manager sana nung panahon ni SP Vicente Tito Soto III. Nabanggit ni Senator Pangilinan na wala sa current Senate rules or impeachment rules yung pagkakaroon ng impeachment manager. So kailangan pang-amyendahan yung current rules bago magkaroon nito, Bernard. So ngayon, hindi pa malinaw kung magkakaroon ng impeachment managers, pero ayun yung malinaw. Ayon kay Senator Pangilinan noon na napipisil bilang itatalagang impeachment manager, wala ito sa current Senate rules. So hindi niya nakikita na magkakaroon ng ganito sa impeachment trial. Bernard. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Senado. Nagsagawa naman ng iba't ibang grupo ng kilos protesta sa labas ng Senado kasunod ng pag-convene ng isinasagawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Ryan Lacandale, live.
Ryan, hindi naman ba nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pro at anti-impeachment dyan sa Senado? Bernard, kahit na sa maghapon na maraming relihista ang pumunta dito, maraming grupo, sa awa ng Diyos ay wala namang naging tensyon ngayon. Di gaya nung mga nakaraang linggo na nagkaroon ng bangayan sa pagitan ng pro at anti-impeachment. Umaga pa lang ay nagdatingan na ang mga grupong nais magpahayag ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Pasado alas 10:30, sumugod ang grupong Power for People Coalition. Panawagan nila, unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Anila tila natatabunan na ng politika ang mga dapat sanang inuuna ng mga mambabatas gaya ng paghahanap ng solusyon sa mga problema sa kuryente, patuloy na pagtaas na halaga ng krudo at kakapusan ng pagkain. Layo namin dito ay kundinahin ang ginagawa ng mga politiko na mas inuuna ang pag-aagawan sa kapangyarihan kaysa sa tugunin ang pangailangan ng mamayang hirap na ngayon dahil nakalubog sa krisis, especially yung krisis sa kuryente. Habang nagsasagawa ng protesta, may isa pang grupo na dumating, ang Philippine Alliance for Human Rights Advocate. Panawagan naman nila papanagutin ang mga senador na nagkampihan umano para patalsikin o patakasin si Senator Bato de la Rosa. Bandang tanghali naman dumating ang ilang supporter ni Vice President Sara Duterte. Ang grupong Do Not Yield Movement, suportado daw nila ang pamahalaan pero pabor din sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi naman po tayo against sa government. Kung ano po yung nangyayari sa gobyerno po, basta ikakabuti po ng gobyerno, ikakabuti po ng mamamayan, sinusuportahan po natin. Ang kahibahan lang po namin, tutuligsayin po namin yung dapat tuligsayin at susuportahan yung dapat suportahan. Sunod-sunod na ring dumating ang ilang militanteng grupo sa pangunguna ng Grupong Bayan. Mensahe natin ngayong araw, ang taong bayan po nagbabantay sa ating mga senador. Nandito po tayo last week, nandito tayo ngayong linggo at babantayan natin ang Senado. Kailangan magsimula na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang anumang delay ay mga palusot para protektahan ang mga kurakot. Maging ang transport group na Piston ay sumama na rin sa kilos protesta ngayong araw. Anila, apektado rin ang kanilang sektor sa nangyayaring korupsyon ng bansa. Usapin ng korupsyon ay hindi lamang sa ibang sektor, kundi bahagi tayo doon sa patuloy na lumalaban sa usapin ng korupsyon kasi bahagi tayo nung naepektuhan itong nagaganap. Bukod sa mga progresibong grupo, may ilan pang grupo na may panawagang pabor sa impeachment ni VP Sara. Ikulong si Senator De La Rosa at patalsikin sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dumating ngayong hapon at sumama sa programa ng Grupong Bayan gaya ng Sandugo, ML Party List, Balangay ng Maynila. At kaninang alas 4:30 ng hapon nang simulang pumatake yung ulan ay unti-unti na nga nagsialisan yung mas maraming grupo kanina layo dito sa Senado. Pero pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, may ilan pa na bumalik dito. Yung ilan sumilong lamang dito sa mga puno, dito sa may Jokno Boulevard. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Nakalale live mula sa Senado. Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon mula sa Department of Justice na kasuhan ang ilan sa malalaking personalidad na isinasangkot sa flood control corruption scandal. Kabilang sa mga inirekomenda ng DOJ na makasuhan ay sina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang mga kaso ang inirekomenda ng DOJ na isampa sa mga respondent?
Bernard, kasong plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials ang inirekomendang ikaso ng ombudsman dito sa mga sangkot na individual. Batayan sa resolusyong kanilang natanggap mula sa Department of Justice. Hawak na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon mula sa Department of Justice National Prosecution Service laman ng komprehensibong preliminary investigation report patungkol sa mga sangkot sa umano'y pagmamanipula ng pambansang pondo noong 2025 mula sa yugto ng National Expenditure Program hanggang General Appropriations Act. Napag-alaman din ang mga umano'y bid rigging o pandaraya sa mga kontrata na pinopondohan ng gobyerno. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Kasama rito sina Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan, iba pang DPWH officials na sina Bong Dinglasan, Denrel Cortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzales at iba pang mga individual. Bagamat mga sangkot rin, inirekomendang wag nang isama ang yumaong dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral, pati ang dating DPWH officials na ngayon state witnesses na sina Roberto Bernardo, Gerard Opulencia at Henry Alcantara kapalit ng kanilang matitibay na testimonya. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang mga individual na ito ang nadidiin sa legislative records, position description forms at sinumpaang transcripts sa Senate Blue Ribbon Committee na nagdedetalye ng mga umano'y pagmamaniobra at pagkamkam ng 30% na komisyon mula sa regional flood control projects. Posibleng humarap ang mga ito sa kasong plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers at corruption of public officials. Ngayong hawak na ng Ombudsman ang resolusyon, magsasagawa sila ng independent review o sariling pagsusuri sa resulta ng investigasyon ng DOJ. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether. Bernard, pagkatapos maisagawa ng Office of the Ombudsman ang kanilang independent review, yun naman ang pagkakataon para antabayanan natin kung sino-sino mga opisyal at ano-anong mga reklamo o kaso ang formal na ihahain ng anti-graft body sa hukuman. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Ivan, matapos matanggap ng Ombudsman itong rekomendasyon ng DOJ, ang tanong ng ating mga kababayan ay hanggang kailan daw sila mag-aantay para formal na meron ng makasuhan dyan sa flood control scandal. May nabanggit ba ang Ombudsman? Bernard, hindi nagpaunlak ng mga katanungan itong si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ngunit noong mga nakaraang mga panayam ni Ombudsman Remulla sa media, palagi nitong sinasabi na mayroon ng mga nahihinog na kaso sa flood control scandal na patuloy nilang iniimbestigahan. Anya, kailangan lamang maghintay ng tamang pagkakataon upang sabihin nila sa publiko kung sino-sino na yung kanilang sasampahan ng kaso sa korte. Ayon sa kanila, ayaw nilang pangunahan itong mga kanilang ginagawang investigasyon, lalo na at confidential yung iba sa kanilang mga hawak na kaso. Bernard. Maraming salamat, Evan Alvarez, live mula po sa Office of the Ombudsman. Ipatutupad na ng Department of Education ang 3-term calendar sa mga eskwelahan sa darating na pasukan. Ngunit ang ilang grupo ng guro tila nangangapa pa kung paano ito maayos na magagawa. Nagbabalik si Evan Alvarez. In fact, sa bahagi ng mga teachers, hindi rin po namin alam yung gagawin namin para talaga makapag-focus doon sa instructional time ng mga bata. Ilang linggo bago magbalik eskwela ang mga mag-aaral, kinokondisyonan ng Department of Education o DepEd ang mga guro para sa pinakabagong 3-term calendar na gagamitin ngayong school year 2026 to 2027. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, ipinahayag ng ilang grupo ng guro ang mga posibleng hamon na kakaharapin nito.
Ito'y sa kabila ng serye ng orientation sessions na available online at face-to-face para sa school leaders, teachers at stakeholders. Ayon kay ACT Philippines National Chairperson Ruby Bernardo, hindi lang kalendaryo ang magbabago, kundi pati ang grading system, learning materials at pamamaraan ng pagtuturo kapag emergency situation upang masiguro na makakamit ang learning competencies na kailangang makuha ng mga estudyante. That's why we question dun sa mekanismo ng orientation. Kasi ang magna-navigate yung teacher pero ang ginawa pong orientation for us is not that quality. Sa bagong academic calendar, hahatiin sa 3 termino ang 201 school days na layong balansehin ng instruction, assessment at oras ng recovery ng mga estudyante. Paliwanag ni DepEd Assistant Secretary Jerome Bienviaje, hindi tali dito ang mga guro, kundi bibigyan pa rin ng kalayaan na mahabol o bagalan ng kanilang lessons depende sa nakikitang pangangailangan ng kanilang estudyante. Ang teacher, pwede tayong mag-adjust kasi sila naman ang nakakaalam ng kanilang konteksto. So kung ang tanong po ay, kung ba first term, hindi niya natapos, pwede niya po itong ikarga sa susunod na term at tignan ni teacher, iplanuhin ano po yung mga lessons na pwedeng i-integrate para mas strategic po ang paglatag sa susunod na termino. Ayon naman sa grupo ng mga school head, kaya itong gawin ng mga guro, ngunit kailangan pa rin ng suportang manggagaling mula sa DepEd, gaya ng mas maagang mga konsultasyon, extensive training at maging dagdag insentibo para mas mapalakas ang motibasyon ng mga teacher. Sana po magkaroon ng mas maagang konsultasyon sa mga punong guro, sa mga lalong-lalo na po sa mga guro, lalong-lalo na itong katabi ko. Pagka hindi po kasi nakonsulta ang mga guro at punong guro sa gagawin sa mga paaralan, mangangapa po kami sa umpisa. But it is always workable. Samantala, lusot na sa House Basic Education and Culture Committee ang House Bill No. 4531 o ang panukalang batas na naglalayong iakyat mula sa 1,000 piso papunta sa 3,000 piso ang insentibong natatanggap ng mga pampublikong guro tuwing World Teachers Day. Ngunit ayon sa Department of Finance at Department of Budget and Management, pag-aaralan pa ang panukalang batas, lalo na at magdaragdag ito ng financial obligation sa gobyerno. The measure may exert pressure on the fiscal space available for other priority education expenditures such as classroom construction and rehabilitation, hiring of additional teaching and non-teaching personnel, digitalization and learning resources, among others. Samantala, suportado naman ng iba't ibang education sector ang karagdagang incentive at naniniwalang magagawa ng paraan ng pamahalaan na magkahanap ng additional funds para rito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina bukas May 19. Batay sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, tataas ng 2 pesos and 82 centavos ang kada litro ng diesel, habang madadagdagan naman ng piso at 21 sentimo ang bawat litro ng gasolina. Magpapatupad naman ng rollback sa kerosene kung saan matatapasan ang presyo nito ng 2 pesos and 21 centavos per liter. Samantala, kinumpirma naman ng DOE na aabot na lang ng 45 days ang average fuel supply sa bansa. 150 days para sa supply ng kerosene, habang ang liquefied petroleum gas o LPG ay hanggang 30 araw na lang. The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries. So DOE remains vigilant about our supply and closely monitoring the activities of our oil companies. Posibleng barado ang drainage sa South Luzon Expressway, partikular na sa bahagi ng Bicutan area. Ito ang inihayag ni Public Works Secretary Vince Dizon, kaya naman ipinag-utos na ng kalihim ang declogging upang di na maulit ang nangyaring baha noong weekend. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nung nakita ko yung video ng SREX Bicutan, unang-una, bumaha ng mabigas, nag-flash flood kasi sobra yung buhos sa south.
Mabilis ding humupa ang baha sa South Luzon Expressway o SLEX, partikular na sa bahagi nito sa Bikutan, Parañaque City. Ito ang inihayag ni Public Works Secretary Vince Dizon matapos bahain ang naturang lugar kasabay ng malakas na pag-ulan nitong Sabado. Paliwanag ni Secretary Dizon, umabot lang ng 30 minuto ang pagbaba ng baha. Magandang senyales pa rin anya ito dahil sa mga nakaraan na mga pagbaha ay umaabot ng oras bago ito bumaba. So tumawag tayo immediately sa San Miguel Corporation kasi sila ang operator ng NLEX. And this week magtutulungan na ang DP tsaka ang San Miguel para magdiklag. Baka merong mga naiwan doon na barado, may mga simento, may mga simentong from construction na medyo naklag ng konti. Yun ang suspetsa namin ng San Miguel. Bukod sa SLEX Bikutan, sinabi rin ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakaranas rin ng pagbaha noong Sabado dito sa area ng Magallanes. Kasabay ng paghahanda ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tag-ulan, sinabi ng kalihim na noong weekend ay natukoy ang mga lugar kung saan mabilis tumaas ang tubig. Kaugnay nito, ang mahalagaan niya sa ngayon ay ang agarang pag-aksyon sa mga problema sa baha. So yung sa SLEX sa Bikutan, tsaka sa Magallanes, nakipag-usap tayo kagad nung weekend sa San Miguel. Nagmo-mobilize na sila ngayon para mag-declag ng mga drainage dun sa mga area na yon. Noong July 2023, nakaranas rin ng malalang pagbaha sa area ng SLEX Bikutan Interchange dahil sa expansion work ng isang malapit na shopping mall na nakaapekto din ng drainage sa lugar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumagsa ang last-minute registrants sa isang mall sa Imus City sa Cavite ngayong huling araw ng voter registration ng Commission on Elections sa COMELEC. Hanggang alas 5 na lamang ng hapon kanina ang huling oras ng pagpaparehistro para sa nakatakdang barangay at Sangguniang Kabataan election ngayong taon. Ayon sa COMELEC, hindi na sila magbibigay ng extension. Nakatakdang ganapin ang lokal na halalan sa November 2, 2026. 21 individual ang naaresto ng Western Mindanao Naval Command sa tangkang pagpuslit na milyong halaga ng kargamento na naglalaman ng smuggled na sigarilyo. Aabot sa 526.2 million pesos ang halaga ng mga kargamento na nakumpiska sa dalawang magkakahiwalay na operasyon sa loob lamang ng 24 na oras. Ang nasa 3,000 kahon na sigarilyo ay walang kaukulang dokumento at ayon sa inisyal na ulat, plano itong ibenta sa mainland Mindanao. Nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng mga responsable sa iligal na aktibidad. Naniniwala ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi nasagot ng Office of the Solicitor General ang issue sa kanilang inihaing petisyon. Giit pa ng legal counsel ni Senator de la Rosa, hindi pugante ang kanilang kliyente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang kanila pong comment essentially is they are invoking many laws na sabay-sabay. Hindi na namin alam kung ano po doon. And I understand it's their job to do that. Matapos makapagsumite ng comment ang Office of the Solicitor General o OSG sa urgent motion at manifestation ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema, nanindigan ng mga legal counsel ni Senator de la Rosa na hindi nasagot sa OSG comment ang mga issue sa nasabing petisyon. Ayon sa OSG, sa ilalim ng Republic Act 9851, may legal na batayan ng gobyerno para ipatupad ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Pero ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, nakabatay anya sa batas na dito sa Pilipinas nararapat litisin ang isang kaso kahit pa ito ay crimes against humanity. At malinaw na malinaw doon na wala pong intensyon ng legislatura noon na ipasa sa ibang bansa at maging enforcement mechanism ang batas na ito para sa ICC. Nilinawin ko po, malinaw na malinaw sa Senate deliberations ay gumawa tayo ng batas against crimes against humanity and other similar crimes para litisin dito. Napakalinaw po doon sa mga usapan ng mga senador. Tanong naman ni Attorney Israelito Torion
kung anong partikular na batas sa Pilipinas ang nagbibigay ng pahintulot sa ehekutibo para arestuhin, ikulong o isuko ang isang Pilipino sa ICC nang walang warrant of arrest mula sa local court. Giit pa ng mga abogado ni Senator De La Rosa na hindi dapat ituring na pugante ang kanilang kliyente. Tugon ito sa pagbanggit ni Solicitor General Darlene Berberabe sa naunang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang isang taong tumakas upang umiwas sa kaso ay nawawalan ng karapatang humingi ng proteksyon mula sa hukuman. Again, trabaho po nila yun. Sabihin yun. And kami, ang lagi namin ididiin ay hindi po pwede maging fugitive ang isang tao na wala namang batas na tinatakbuhan. Dahil wala namang batas, wala namang warrant, at wala namang local charge sa kanya. Para naman kay Atty. Torion, patuloy ang kanilang kliyente sa paghingi ng relief sa kataas-taasang hukuman at hindi ito dapat ituring na pag-amin ng pagkakasala o pagtakas sa batas. Wala nang ideya ang mga abogado ni Senator Bato patungkol sa kinaroroonan nito. That's very sincere. Sana po maniwala ang inyong mga taga-sunod na hindi po talaga we did not know when he was coming in and we did not know that he was leaving. Tandaan po nyo na military strategist si Bato at sanay po siya na gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kanyang mga personal lamang na history. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiko mambibig ni Senator Robin Hood Padilla sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayaw din niyang sagutin ang tanong kung siya ba talaga ang kasama nito nang umalis sa Senado noong Huwebes ng madaling araw, May 14. Ayon kay Senator Padilla, hintayin na lamang ang magiging resulta ng investigasyon sa issue. Hintayin na lang natin, ma'am. Siyempre po kasi may official na investigation. Sir, but the public wants to know. Samantala, pinabulaanan naman niya ang sinasabing namataan sila ni Senator Bato sa airport, maging ang pagsakay umano nito sa yate ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kampantian niya siya na hindi aalis ng Pilipinas si Senator De La Rosa. Bakit, sir? Why are you so sure? Bakit, sir? Mahal niya ang Pilipinas. Ngayon? Hindi ko alam. Sir, wala po kang idea sa whereabouts niya, sir? Ginagalang din niya ang pahayag ng National Bureau of Investigation na person of interest siya sa paglabas ng kaalyadong senador sa Senado. Isinusulong ngayon sa Senado ang pagpasa ng isang batas na magbibigay dagdag proteksyon sa mga kawani ng media. Kasunod ito na nangyaring gulo sa Senado na naglagay sa panganib sa buhay ng mga mamamahayag. Ayon sa mayakda ng Senate Bill 249 o Magna Carta for E-Workers in the Media and News Industry Act na si Senator Erwin Tulfo, ang nangyari sa Senado ay patunay na kailangan ng dagdag proteksyon sa mga kawani ng media upang mapangalagaan ang kanilang dignidad at karapatan. Kabilang sa isinasaad ng panukala ang dagdag na kompensasyon, overtime at night differential, hazard pay at insurance benefits para sa mga mamamahayag. Hindi natuloy ang umuugong na panibagong pagpapalit ng liderato ng Senado ngayong hapon. Samantala, wala pang napiling chairman sa inaasahang mangunguna ng Senate Blue Ribbon Committee. Binatigos naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, sina Justice Secretary Frederick Vida at Philippine National Police Public Information Office Chief. Kaugnay ng issue kay Senator De La Rosa at warning shots ng Office of the Senate Sergeant at Arms at OSAA. Itong balita ni Dante Mento live. Dante, bakit hindi natuloy ang usap-usapang pagpapalit uli ng liderato sa Senado? Alam mo Bernard, yan din ang tanong ng marami kanina sa mga nakausap natin kasi talagang yun yung mainit na usapin bago pa mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Inaasahan nga na magpapalit muna
ng liderato ang Senado para palitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Yung nga lang, ikinagulat ng iba hanggang nag-adjourn ang sesyon ay walang nangyaring liderato. Pero nabanggit kanina ni SP Cayetano na may nangyaring ang pakiusapan ng minority mula sa kanilang grupo sa majority para lumipat ng kampo. Maingay ang usapin nitong mga nakaraang araw hanggang kanina sa mismong sesyon ng Senado na papalitan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero hanggang matapos mag-convene ang impeachment court at mag-adjourn ang sesyon ay walang nangyaring palit-liderato ng Senado. Pinagpasalamat ni Senate President Alan Peter Cayetano na naging payapa ang pagkukonvene ng impeachment court ngayong araw. Ayon kay SP Cayetano, bagamat hindi nila kontrolado ang mangyayari, lalo na ang kanyang mga kasamahan, hindi nangyari ang ipinapalagay na muling pagpapalit ng liderato sa Senado. And first, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na pumalas. Dagdag pa ni Cayetano ang mahalagaan niya na nanatiling matatag ang mayorya ng Senado. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committee. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Bernard, tinanong natin kanina ang mambabatas, bakit wala pa rin napiling uupo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na kadalasan ito yung nag-iimbestiga sa mga malalaking issue tulad ng katiwalian. Ito ang naging sagot ng SP. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. O, sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Kapag mayroon na anyang chairmanship, kabilang sa posibleng iimbestigahan ng komite ang shooting incident sa loob ng Senado noong May 13. Binigyang din ng senador, sinadya talaga ang pagpapadala ng mga NBI agent sa Senado. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI at DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Bernard, kasama rin sa binatikos ng mambabatas ang pahayag ng PNP na bawal sa kanilang protocol ang warning shots. Inihalimbawa nito kung ang Malacanang ba ay papasukin ng mga armadong tao na walang koordinasyon, ay masama bang mag-warning shot? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba magwa-warning shot? Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba magwa-warning shot? Bernard, kinumpirma kanina ng liderato ng Senado, natanggap na nila yung sapina ng Office of the Ombudsman kung saan pinaproduce sa kanila yung mga ebidensya tulad na lamang ng CCTV footage noong nangyaring shooting incident. Ayon pa kay SP Cayetano, pinag-aaralan nila ang bagay na yan at kanina rin ay formal nang nagbitiw sa pwesto si Secretary General ng Senado na si Mark Leandro Mendoza at bago kanina mag-sesyon ang Senado ay napalitan na rin ito sa kanyang pwesto. Yan man ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Bernard.
Nauna pa rin sa team standings ng elimination round ng UNTV Cup Season 12 ang AFP Cavaliers at Ombudsman Graph Busters sa kanya-kanya nilang bracket. Nitong linggo sa triple-header match sa Paco Arena sa Maynila, napanatili nila ang kanilang unblemished record. Ito ang balita ni JP Nunez. Naghahari pa rin ang AFP Cavaliers sa Group B ng eliminations ng UNTV Cup Season 12 sa kanilang pakikipagtuo sa GSIS Furies sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Maagang pinaputukan ng AFP Cavaliers ng patong-patong na puntos ang GSIS Furies. Sa first frame, itinala ng AFP Cavaliers ang kanilang double-digit na kalamangan sa score na 26-15. Dominating performance ang kanilang ipinakita sa kabuuan ng laban upang hindi na tuluyan pang makahabol ang GSIS Furies at itala ang kanilang unblemished record na 3-0 sa team standing. As the buzzer sounded, 25 points ang iniwang tambak ng AFP Cavaliers sa score na 86-61. Best player of the game ang kanilang sentro na si Gil Pagota Isidro dahil sa kanyang double-double statistics na 17 points, 14 rebounds at 2 steals. Well, actually, sa practice namin pinaghahandaan yan. No? Every time na kung sino yung makakalaban namin. So, ini-scout muna namin, then pinapractice namin paano namin depensahan. So, more on defense muna kami, then yung offense dumarating na lang. Talagang kulang talo kami sa takbuhan. Yun na naman yung transition naman na defense. Wala naman naka-design doon except kailangan mo mag-play by the number. Kung 5 sila, 5 rin kami dapat. So hindi namin kinaya yun. Talagang outnumbers kami, outplay kami. Sa second game, hinatulan ng Judiciary Magis ang Office of the President Bagong Pilipinas sa kanilang makapigil hiningang palitan ng puntos hanggang sa endgame ng laban. Nakasira ng diskarte ng OP Bagong Pilipinas ang 19 na turnovers na kanilang naitala kumpara sa 12 turnovers ng Judiciary Magis. Sa last quarter ng laban, nauungusan pa ng OP Bagong Pilipinas ang Judiciary Magis at tila aagawin nila ang panalo. 1 minute and 53 seconds, all 77 ang score hanggang sa maipasok ni Chester Tolomia ng Judiciary Magis ang isang beyond the arc at umambag pa ng layup si EJ Elijah para tuluyang selyuhan ang kanilang panalo sa final score na 83-79. Best player of the game si Chester Tolomia na kumamada ng 18 points, 6 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Gaya ng sinasabi ko sa kanila yung will to win na kailangan kasi namin manalo for this game eh. Kasi pag natalo kami, babagsak kami sa bottom of standing and ayaw naman mangyari yung gano'n. No? So, yun lang ang sabi ko sa kanila na kailangan hindi lang tayo puro salita, kailangan gawin din natin sa loob. And I'm so happy and nakita ko naman na ginawa nila sa loob ng court. Of course, nung simula, they were able to dictate the tempo, which doon kami nasira dahil hindi namin malaro yung laro namin. They played good defense and then of course they controlled the rebounds. At sa huling game, pinasiklaban ng PNP responders sa first half ang Ombudsman Graph Busters para sa kanilang clash of the undefeated. 8 puntos ang iniwan ng PNP responders sa score na 38-30 sa pagtatapos ng first half. Pero dahil sa adjustment na ginawa ni Coach Danny Florano, naipuwersa ng Ombudsman Graph Busters ang kanilang panalo para panatilihing 3-0 sa team standings ang kanilang kupunan. Nagtapos ang kanilang mainit na bakbakan sa hardcourt sa final score na 70-62. Best player of the game ang kanilang forward na si Paul Ladia na kumamada ng 5 points, 7 rebounds, 12 assists at 4 steals. Yung composure ng team, actually medyo nahirapan kami ng mga first hanggang third quarter. At the same time, yung defense namin. Hindi kami bumitaw sa defense namin, naniwala sila ron at ginawa naman namin.
Abangan ang mga susunod pang live stream ng Bakbakan sa Hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at UNTV News and Rescue. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi po ba kayo nababahala? Ang dami ko nang nakikita ngayon na mga bata na may sakit na chronic kidney disease o CKD. Di ba kayo nagtataka? Bakit mas pabata ng pabata ang mga nagkakasakit ng CKD? Ayon mismo sa mga nephrologists at sa National Kidney and Transplant Institute, pabata ng pabata ang mga pasyenteng may CKD. Pero bakit? Hindi dahil mahina ang kidney agad, kundi dahil sa mga bagay na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Isa sa biggest causes, diabetes at high blood pressure. At ang nakakagulat, mas bata na ngayon nagkakaroon ng mga ito. At anong konektado rito? Soft drinks, instant noodles, processed food, sobrang alat, sobrang sugar at kulang sa tubig. Ayon sa health experts, ang sobrang processed at maaalat na pagkain ay naglalagay ng matinding stress sa kidneys over time. At tandaan, silent organ ang kidneys. Hindi sila agad sumasakit. Kaya maraming tao, late na nalalaman na damage na pala ang kidneys nila. Minsan ang signs, madaling mapagod, pamamaga, madalas umihi, high blood pressure at foamy urine. Pero madalas kapag may symptoms na, malala na. At ito pa ang nakakatakot. Ayon sa experts, may mga batang lumaking halos sa soft drinks, junk food, at instant food ang madalas kinakain na nade-develop na ng advanced kidney disease. Hindi ibig sabihin na bawal ka ng kumain ng masarap, pero ang problema ngayon, ginawa ng normal ang pagkain na dapat paminsan-minsan lang. At habang bata pa, akala natin kaya pa ng katawan lahat. Pero ang kidneys, tahimik lang silang nasisira. Kayo po, nakakailang baso ng tubig kayo sa isang araw? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shoutout kina Maru Diosdado, June Maki at kay Maria Teresa Olanyo. Gayon din kay Thata Trinidad Jr., Peter Acob at Crescencia Soriano. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 1 Kapitulo 6, versikulo 27 na nagsasabi, Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatwid bagay ang Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.